Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng halo-halo ngayong tag-init. Matapos isugod sa ospital ang 12 bata sa North Cotabato matapos kumain ng halo-halo. Sinugal Talakay sa report. Halo-halo ang pamatid-init na Teresa. Bukod sa masarap, ito lang din ang kaya ng kanyang bulsa. Kontento na siya sa halo-halong binili sa gilid ng kalsada. Para sa init ng panahon kung malamigan na punta. Sa tagal niyang kumakain ng halo-halo, di pa naman daw siya sinasama ng tiyan. Hindi ko pa naman nararanasan ang bumili ng halo-halo na sumakit ang tiyan ko. Sa isang Facebook post ng North Cotabato Today News, 12 bata ang isinugod sa ospital nang magsuka at sumakit ang tiyan matapos umanong kumain ng halo-halo nitong nakaraang Sabado. Dahil dito, paalala ng Health Department sa publiko, madaling masira ang pagkain ngayong mainit ang panahon at maaaring magdulot ng gastroenteritis. Hindi ako nagugulat na mayroong ganyang reports, especially ngayong mainit, gusto natin yung halo-halo. Maliban dito, posibleng makontaminate ang mga sahog sa halo-halo, lalo na kung nalagyan na ito ng asukal at nabilad sa araw. Di ba yung may matamis yun? Tapos, iniiwan natin doon sa init ng araw, tapos pupunta ka doon, bibilin mo. So I don't know, if the amount of sugar is not high, pwedeng tubuan ng bacteria yon. Dapat din anya nilalagay sa loob ng ref ang gatas matapos gamitin. Yung milk, pag hindi naka-refrigerate after several hours, maasim na. sira na yun. Lalo na kung mainit ang panahon. Payo ni Herbosa sa publiko, siguraduhin malinis ang binibilhang pagkain at sa mga nagtitinda, tiyaking malinis din ang mga gamit sa paghahanda ng pagkain. Halimbawa sa halo-halo, gumamit ng malinis na yelo. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.